Mabilis na natakpan ng talaba ang mukha ng bata. Maya-maya ay natakpan na ang buong katawan. Ang buong katawan ay hinigop na ng talaba. Mabilis siyang dinala ni Mama sa treatment room. Nagsimulang mag-isip ng paraan ang doktor. Upang paghiwalayin ito, sinubukan niya ang tubig na may asin ngunit hindi ito gumana. Sinisip-sip ng Shell ang sustansya ng bata. Makalipas ang 24 na oras matutunaw ang bata. Nang hindi alam ng doktor ang gagawin, bigla niyang natuklasan na may mga linte sa compartment ng paggamot. Gumapang ba ito mula sa tumpok ng mga shell? Mukhang may chance pa. Nakasuot siya ng protective gear na sumasalo sa linta na naghahanda sa pag-aaral. Biglang nawala ang linta. Nahihiyang gumagapang sa protective suit. Sa sobrang takot niya ay mabilis niyang hinubad ang kanyang damit. Bigla niyang natuklasan na ang bata ay marami ring linta na gumagapang palabas. Dahil sa sama ng loob, kinuha niya ang mga linta mula sa bata at itinapon ang mga ito. Ngunit sa isang kisap mata nawawala ang linta. Bigla niyang napagtanto na ang asido sa linta ay hindi ang pinakamahusay na panlinis. Sa pag-iisip nito, agad na tumakbo ang doktor sa dagat upang manghuli ng mga linta. Ngunit ang linta na ito ay nagiging parasitiko sa deep sea monster na ito. Lubhang agresibo ang ugali, hindi madaling hanapin ito, ngunit sinusubukan pa rin ng doktor. Maghanda ng poison gas para talunin ang halimaw at makoma ito. Ngayon ang doktor ay nagsimulang kumilos. Maingat na nilapitan ito ng doktor, kumuha ng kutsilyo at pinutol ang mga linta sa katawan ng halimaw. Ngunit nang siya ay nagsusumikap ay biglang nagising ang halimaw. Ibinagsak ang doktor sa lupa pagkatapos ay sumugod. Gayunpaman, hindi natakot ang doktor na magprotesta. Binato ng katabi niyang katulong ang ulo ng halimaw. Nang makita yun ng halimaw, hindi siya naglakas loob na gawin yon, kaya umatras siya. Di nagtagal na wala. Kinuha ng doktor ang linta at sinimulang gawin ang eksperimento. Ilagay ang linta sa bata. Tapos hintayin mo na lang may milagrong mangyari. Gaya ng inaasahan, kinabukasan ay nawala ang shell sa katawan ng bata. Pero lumalaki na ang tiyan niya. Ngayon lang ako naglalakad sa tabing dagat. Nagsisimulang gumalaw ang tiyan. Hindi nagtagal ay ipinanganak ang sanggol. Maingat na inalis ng bata ang amniotic sac. Sa lungkot at luha, nabuhay muli ang bata. Mabilis niyang itinali ang pusod, pinasok ito sa kanyang bibig, dinanas ang sakit, at kinagat ang pusod. Ngayon ay naririnig na rin ng halimaw ang pag-iyak ng sanggol. Maghintay kapag lumiko ang halimaw ay dumating sa likod, maghanda upang dalhin ang sanggol. Ngunit tumanggi ang bata, ngayon ay wala ng paraan. Bumuka ang bibig ng halimaw nang makitang tumututol pa rin ito, inabot at sinalo ang sanggol. Tapos nagsikret yung kamay niya ng acid kaya kailangan niyang buksan yung mga kamay niya. Kaya lang kinuha yung baby, the next second nilagay niya yung baby sa dibdib niya. Pagkatapos ay tumalikod ang halimaw at tumalon pabalik sa dalampasigan. Masakit iwanan ng bata pero hindi madaling sumuko ang lalaki. Ngayon ay nagdala ko ng isang tao upang hulihin ang isang halimaw. Ngayon ay napatay na ang halimaw. Napag-alaman ng batang lalaki na naghiwa sa tiyan ng halimaw gamit ang isang kutsilyo na hindi ito kahapon. Para mahanap ang halimaw na yon ay naghulog siya ng detector. Sa wakas ay kinuha ang detector at sinimulang subaybayan ang kinaroroonan ng halimaw. Ang mga halimaw ay nag-iingat din sa pagpasok sa isang kuweba. Naputol ang signal at walang bakas ng halimaw. Ang isang grupo ng mga tao ay maaari lamang pumunta sa kuweba upang hanapin ang kinaroroonan. Nakakita ng bangkay dito. Binuksan ito ng bata para makita, buti na lang bangkay ito ng isang nilalang sa dagat. Nagpatuloy sila sa pagpasok sa loob at sa huli ay nadatnan nila ang halimaw na hawak ang sanggol na nakaupo sa puno. Nang papatayin na nila ay natagpuan ng halimaw ang pagpapakain sa sanggol. Kaya huminto ang bata at tumalikod para umalis sa kuweba. Ngunit sa hindi inaasahan, nag-mutate ang sanggol na uminom ng gatas ng halimaw. Ang sanggol ay naging isang malaking ahas at nagmamadaling lumabas. Pagkatapos mag-transform, gusto niyang maging isang diwata, at hindi nagtagal ay narating niya ang isang mataas na bundok na may puno ng engkanto. Pagkatapos kainin ng puno ng engkanto, maaari itong maging dragon. At ramdam din ng mga puno ng engkanto ang panganib kaya nagsimula silang mangolekta ng mga dahon. Ngunit hindi umubra, lumipad ang ahas at saka sumugod sa puno ng engkanto. Mabilis itong napalunok ng diwata. Mabilis na nilamon ng ahas ang lahat pagkatapos ay nagsimulang umilo na berde ang katawan nito. Dumating din ang apocalypse pagkatapos ay lumaki ang katawan nito na may mga galami at kaliskis. Habang lumiliko ito, mas mahaba ang tila, gumagana ang elixir. Kasabay ng pagtama ng kidlat, naging dragon talaga ang ahas. Ngayon ay nagsisimula na itong maghanap ng biktima. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang tao sa langit. Dumating na ang tagapag-alaga ng puno, si Adan. Makita lamang siyang naanod sa harap ng dragon. Pagharap sa dragon, isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Adam. Isang malakas na sigaw ang sumugod sa dragon ngunit hindi ito umubra.
Susunod na ang masamang dragon na umatake, sumisigaw ito. Sa isang kisap mata, si Adam ay natambas sa lupa at namatay. Nalutas, patuloy na ginalugad ng dragon ang biktima. Naging target nito ang bata. Inatake siya ng dragon. Sa isang kisap mata, nagkalat ang mga puno. Buti na lang nakatakas ang bata. Tumakas tuloy ako. Habang tumatakbo siya palapit ng palapit nang makitang wala ng daan palabas, tumalon siya sa isang kuweba. Lumipad ang dragon, tumingin ng matagal at hindi nakita ang figura ng bata. Nagalit lang siya at sumigaw, saka umalis. Napakabilis na nakahanap ito ng isang grupo ng mga tao, at lumipad ito sa isang iglap. Buti na lang ayos lang, sumunod na nadatnan niya ang mangkukulam na Seliado. Maghanda upang buhayin siya. Sa ngayon, ang mga karayom sa katawan ay lumalaki sa bilis na nakikita ng mata. Pagkatapos ay nalanta ang mga halaman sa kanyang katawan. Nang tumagos ang gatas sa kanyang puso, nagsimula siyang muling mabuhay. Ang pabor na lalaki ay pinipiga ang gatas sa kanyang bibig. Sa ikasampung bag, nabuo ang gininto ang kalansay. Nang makitang malapit na siyang magtagumpay, ipinagpatuloy niya ang pagdaragdag ng gatas, ang kanyang puso ay patuloy na naging aktibo. Hindi nagtagal at nagsimulang tumubo ang ulo ng kalansay. Ang lalaki ay nagbukas upang subukan ng rake ng paglago. Pero nakadikit ang balat, kumuha siya ng gunting at gusto niyang putulin. Sa ngayon ay gumagawa ng tunog ang kalansay. Nakikinig akong mabuti, gumagana na pala ang puso, parang bubuhayin. Para mapabilis ay nagdala siya ng isang malaking pitchel ng gatas sa ibabaw. Kaya ang buong katawan ay dinidiligan ng gatas, ang buong katawan ay nababad dito. Ang susunod na bagay ay maghintay para sa himala na mangyari, pero sa paghihintay ng kalahating araw ay walang reaksyon ang bangkay, nabigo ba? Umalis silang bigo at iba ang iniisip. Sa sandaling ito ay may kakaibang nangyari. Sinipsip ng kalansay ang lahat ng gatas sa katawan. Hintayin na bumalik ang lalaki sa magulo ng kwarto. Nawala na ang kalansay at isang sirang mesa na lang ang natitira. Ang skylight sa itaas ay nagkaroon din ng malaking butas. Nung nagdududa siya sa labas ng pinto biglang may liwanag. Binuksan niya ang pinto nang makita ang kalansay na lumulutang sa hangin, agad na nahimete ang lalaki. Naghihintay na magising siya ay nakatayo sa harapan niya ang wizard. Mukhang binuhay talaga nila. Ngayon ay itinaas ng shaman ang kanyang kanang kamay, kinuha ito ng lalaki. Sa oras na ito, ang shaman ay nakakalat sa buong katawan. Tila mas ganap na na-activate ang mangkukulam, ang susunod ay ang pagsasaayos ng napakataas na lakas ng labanan upang talunin ang masamang dragon. Pagkatapos ng pagpapabuti ng mage na tugunan ang kinakailangan sa labanan. Ngunit upang labanan ng masamang dragon ang kanyang katawan ay kailangang dumaan sa isang ebolusyon. Ngayon, ang kanyang kakayahan ay handa ng sumabog. Susunod, ang balat ay nagsisimulang lumaki ng mabilis. Ang balat na ito ay medyo matigas, ang mga bala ay hindi maaaring tumagos. Kapag natatakpan ng kanyang buong katawan, ang kanyang depensa ay tulad ng isang masamang dragon, kaya ang paghampas sa dragon ay hindi magkakaroon ng anumang pinsala. Sa sandaling ito, ang kanyang balat ay sumasanib sa kanyang katawan. Nakikita ng mga mata ang tagumpay, ngunit ang matinding sakit ay naging dahilan upang siya ay mawalan ng malay. Pagkalipas ng 24 na oras, siya ay ectopic. Magsuot muli ng baluti, ang pinakamalakas na tao ay muling nagkatawang tao. Pagkatapos ay lumipad siya palabas ng base, naghahanda upang labanan ang masamang dragon. Sa ngayon ay naghahanap pa rin ng biktima ang masamang dragon. Napakabilis nitong natuklasan ang mangkukulam. Pagkatapos ay humabol ito, ngunit ang mangkukulam ngayon ay may malaking kapangyarihan at walang takot. Bigla siyang huminto sa himpapawid, naghihintay na lapitan siya ng dragon. Maya-maya ay magkakaroon na kayong dalawa ng paghaharap. Sa sandaling ito, iniunat ng nangungunang masamang dragon ang mahahabang galami nito upang ayusin ang mga paa ng shaman. Pagkatapos doon, hinugot nito ang mga galami at sinaksak siya, ngunit hindi nito alam na hindi madaling mabutas ang balat ng shaman. Kahit anong puwersa ang gamitin mo, hindi mo ito maa-penetrate. Biglang nagsimulang magpuwersa ang mangkukulam. Isang malakas na sigaw ang naging dahilan ng pagbagsak ng dragon. Ngayon ang dragon ay walang lakas na makalaban, nawalan ito ng balanse at nahulog. Pagkatapos ay bumagsak ito sa lupa nang hindi gumagalaw. Ngunit ang salamangkero ay walang balak na huminto. Habang pinapanood ang dragon na nanginginig, direktang inilagay ng shaman ang kanyang kamay sa mga mata nito at saka inilabas ang mga eyeballs nito. Sa sandaling ito halos mamatay ang dragon. Hindi nagtagal at dahan-daang umagos palabas ang puno ng ito ay lumunin. Isang malaking puno ang tumubo sa katawan ng dragon. Na ang bangkay ng dragon ay nagiging pagkain nito. Nagiging mapayapa ang mundo ng sangkatauhan. Makalipas ang ilang libong taon, muling hinampes ng sikim na sangkatauhan ang lakas ng mga immortal. Babalik ang madugong bagyo.